DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL Friday! Tuloy ang mga balita, mga sama. Ako si Buddy. At Weng. Nagpaliwanag po si SPD, Southern Police District Chief Jose Erwin Villacorte, kung bakit pinakawalan ang isang Chinese national na muli nakuhaan ng 15 grams ng shabu sa Pasay. Ito yung nahuli ng grupo ni Police Inspector Cesar Teneros na sinasabi nagtangkang manuhol sa kanya na 1 milyong pisong cash. Sa interview ng XL kay Villacorte, sinabi nitong nakitaan nila ng mali sa paghuli ang grupo ni Teneros sa suspect na si Hao Cheng, kung kaya't bukod sa pinakawalan nito ay nirelieve muna si Teneros para imbestigahan. Ilan pa niya sa may naalam nila ay kung kay Cheng nga nakuha ang shabu at kung talaga nga bang galing sa nila ang perang panuhol. Yun nga ang imbestigahan natin ngayon, kasi kung hindi na naman maayos yung ating pagkakahuli, wala din mangyayari dun sa korte. Laro, it's useless. Madidismiss yun. Yan po ang paliwanag ni SPD Chief Jose Erwin Villacorte sa interview ng DZXL kaugnay sa pagpapakawala kay Hao Cheng at pag-relieve kay Police Inspector Cesar Teneros. Bigyan dan lang natin kasamang mga kasama ang isang 5 minutong special report. May kaugnayan po kay Inspector Teneros. Headlines. Mamang pulis na tumanggi sa 1 milyong pisong suhol, sinibak. Service, honor and justice. Ito ang batayang pilosopiyang gumagabay sa Philippine National Police. Ito rin ang prinsipyong tinitindigan ni Police Inspector Cesar Teneros, ang sinibak na Deputy Intelligence Officer ng Pasay City Police Office. Ang nangyari po, ito, nung pagdaan namin dito sa Macapagal, nagkataon na nadaanan namin itong foreigner na looking siya, tapos may kausap na isa, akala namin hinuhold up, kaya nilapitan namin. Okay. Yung pala, pagdating namin doon, nagulat kami dahil nga nakita namin, ini-examine nila yung shabu. Si Police Inspector Teneros ay nagpakita ng dedikasyon sa serbisyo nang hulihin niya ang isang big-time Chinese national na sangkot sa droga. Nung pagkakita ko, parang shabu ito, sabi ko. Kaya nung paghawak ko rin sa Chinese, dahil siyang may hawak, isa namang kausap niya tumakbo. So, isa lang ho ang nahuli nyo? Ay, isa lang po. Ito ho yung Chinese national? Chinese national po. Okay. Pinahalagahan ni Police Inspector Teneros ang dangal at integridad ng pagiging isang mamang pulis matapos tanggihan ay 1 milyong pisong suhol kapalit ng pagpapalaya sa nahuling suspected big-time drug personality. Nagpakilala kaming pulis at ito ay dinala namin sa aming tanggapan para maimbestigahan. Nahuli namin ng 8:30 ng gabi, mga bandang alas 12 may pumunta ron, tapos may dalang pera na dinala niya ron sa opisina ko at ibinigay doon sa Chinese para daw sa pang-ariglo. So sabi ko, asan yung taong nagdala? Sabi ko, bakit hindi nyo hinord? Dapat hinord mo ito? Oo. Ibig sabihin nito, bakit ka magbibigay ng 1 milyon kung hindi ka involved sa droga na ganitong halagang i-offer mo kaagad? Correct. So, padadala mong pera. Kaya lang, nagkamali sila dahil akala nila lahat ng pulis nasusulan. Batid ni Police Inspector Teneros ng katapatan sa tungkulin ang siyang titiyak ng hustisya sa mga biktima ng krimen at illegal drugs. So, ang ginawa ko ngayon, hinumpong ko ang aking hipi at saka ang ating buting chief of police, na si Colonel Ortilia, at sabi ko, na sir, may nagdala ng pera dito 1 milyon, alam ko na isusuol sa atin to, kaya kinapsul ko na at pinakasuhan ko pa ito ng corruption of public official ka po. O sige, good work, sabi nga, that's my instruction,
Pag ganyan mga huli, tuluyan nyo, Aha. sabi niya sa akin. Nagkamali sila dahil akala nila lahat ng pulis nasusulan. Mga kasama, ang mga tulad ni Police Inspector Cesar Tineros ay dapat nagiging huwaran ng kapwa niya polis. Subalit, bakit ang mga matapat na mamang polis ay sinisibak sa kanyang tungkulin? Sinibak sa kautusan ni NCRPO Chief General Cesar Valmoria. The moment na meron tayong investigation o merong serious accusation against doon sa members or any member of the arresting team, siyempre, kandakan na natin ang investigation. So meanwhile, rin-relieve natin. Ganito na ba ang pagtrato ng liderato ng ating kapulisan sa isang magiting at matapat na alagad ng batas? Pag meron tayong hindi nakapagsunod ng policy, meron tayong administrative relief habang ongoing yung investigation. So pag nakita natin wala siyang negligence, walang violation, binabalik yun. Kapag tumanggi sa suhol, ay pinaghihinalaan. Kapag ginagampanan ng tungkulin, ay iniimbestigahan. We do not tolerate any mas maganda po yan. illegal activities, lalo na yung drug. So sa atin, transparency. Sa halip na bigyang pugay, ay sinisibak. So meanwhile, rin-relieve natin. At ang nakakagulat, may kapangyarihan na pala ang pulis ngayon upang litisin at palayain ang isang suspect na nakunan ng droga in flagrante. Iyan ang ginawa ni SPD Chief Superintendent Jose Erwin Villacorte. Si Mr. Cheng Hao, yung allegedly nahulihan last week, Opo. ay na-release na yun last week din. At yung mga nanghuli doon, kasama yung team leader na si Inspector Tineros, ay iniimbestigahan namin ngayon. Nakaukit sa selyo ng National Capital Region Police Office ang mga salitang "We care, we dare" sa pamunuan ng kapulisan. We dare you! Magpakatotoo po kayo! Aming mga pulis. At sa kay Police Inspector Cesar Tineros, we care for you. At sa mga tulad mong tapat sa kanilang tungkulin, kasama mo kami sa laban mo. Kaming mga pulis, handang mamatay, basta't may pagkaroon. Naglalagablab sa 558! Naanohon ng pamahalang lokal na Makati na i-relocate ang libo-libong residente ng nasunog na residential area sa kabaan ng JP Rizal, sakop ng barangay Guadalupe Nuevo. Sa interview ng Excel sa alkalde ng Luzon na si Junjun Binay, sinabi nitong matagal na nilang plano ang relokasyon. Tagal na ha? Sa mga pamilyang nakatira dito pero nagkataon namang nasunog ulit ito. Ayon kay Binay, may ilan ng mga nagpalista sa kanila para sa relocation sa naplanong itayo sa Laguna at Cavite. Dati nung rin kasi may planong i-relocate ng mga tao. Nga lang nag-uusap-usap po kami dito dahil kasi meron ng prosesong kailangan gawin. Okay. Eh bigla naman nung nagkasunog na rito. May ilan lang na hindi na nagpa-relocate. Ang hinahanda ko kasi yung isa sa Cavite. Okay. Tapos yung isa sa Laguna. Nabatid na noong Oktubre ng nakarang taon ay nasunog na rin ang nasabing lugar kung saan sinasabing sinadya ito dahil hindi nila pagmamayari ang lupang kinatitilikan ng kanilang mga tahanan o bahay. Naglalagablab na mga DZXL Bulat Palaro! Mga kasama, sinimula na po ang bentahan ng tickets para sa gagawing laban ng Philippine National Basketball Team sa FIBA World Cup of Basketball. Ayon sa Philippine Embassy sa Madrid, may pagkakataong suportahan ho ng mga Pinoy basketball fans sa Spain at panoorin na live ang Gilas Pilipinas. Nabatid na ang pinakamahal na ticket ay nagkakahalaga ng nasa mahigit sa 36,000 piso patumba sa atin para sa Category A na upuan. Ay iba pang presyo ay 26,840, Category B 13,176, Category C at 7,320 pesos sa Category D na upuan. Ang mga kupunan ng Croatia, Greece, Puerto Rico, Senegal at dating Olympic gold medalist na Argentina ang makatunggali ng Team Pilipinas lang naman. Magsisimula po ang 2014 FIBA World Cup sa August 30 hanggang September 14 sa bansang Spain. Naglalagablab sa 558! Wala si Kwan?
Diba? Si Oh, Loli. medyo masama daw yung... Diba? Meron daw siya ngayon. Meron daw siya ngayon. Meron pala Kasi siya. nandito yun eh. Meron daw hindi. Pero maganda rin man showbiz natin dahil American Idol. So it's Englishing. Oh. You know, we have to Englishize. Really? American Idol. Ito, nakitaan na naman kasama. Nakitaan na naman ng konting dugo. Uy. Kaya Dugo. ipagmamalaki na naman to. Di ba? Pag mga Pilipino. kahit hindi Pilipino pa, basta may Pilipino itsura, hanapan talaga yan ng porsyento na Pinoy para sabihin, para maklaim. Kasi magaling kumanta mga Pinoy talaga. Para tayong China. No? Nagke-claim. Oh, nakalusot sa next round ng PhilAm, ang PhilAm finalist na si Maaba, may Pilipinang Pilipina nga. Sa pangalan pa lang, Malaya Watson. Yan, alam mo? Pilipina pangalan, oo. Di mo? Yung pangalan niya historical, di ba? Oo. Yung apelido niya, Parmasya. Sa American Idol Season 13, nakakuha kasi ng sapat na boto ang 16-year-old na tuba player mula Michigan, bagamat napabilang ito sa bottom 3. Kasama niya sa bottom 3 sina MK Nobelet at si Kristen O'Connor na na-eliminate naman sa singing competition. Napakalamang hindi ganong nabilib ang apat na hurado sa kinanta nito sa na-upbeat song na Runaway Baby ng kababayang si Bruno Mars. Right. Good luck pa rin. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Wala si Misteryoso, andito si Mr. Yosa. Magandang tanghali mga kasama. Isipin nila Uwan. love team. Hindi Misteryosa yan. Oh. Alam na ng bayan na may Brandon to eh. Hello. Tsaka hindi sila bagay. Oo, misteryoso. Hindi sila bagay eh. Tsaka meron ng iba si misteryoso eh. Oh, alam mo? Kung walang iba si Misteryoso, ibang kwento. Hindi ka ba niya pinunsin? Pinapansin naman. Hindi ko lang siya pinapansin. Anong Ikaw balita? pala hindi namamansin. Ayan mga kasama, wala ka bang magawa ngayon? Ay nako, sa Amerika, dahil sa sobrang na-bored ang magkakaibigan na sina Shane Campbell at Steve Morris, ay nakaisip sila ng nakakalokang paraan para malibang. Mantakin nyo ba naman na sinamantala ng dalawa ang malakas na pagbuhos ng snow kung saan sila'y nag-swimming. Nagsubsob sina Morris sa napakakapal na yelo, suot lamang ang underwear. Kaya nyo ba yun? Sobrang lamig na na. Kahit may underwear ka pa. Try mo na pala yun? Nafe-feel ko lang na sobrang lamig. Kasi pinapaligiran ka ng ice. Oo. Ng niebe. Niebe. Na-i-video naman ng magtropa ang kanilang nakakatawang video at in-upload sa YouTube at umaabot naman sa 80,000 viewers ang nakapanood nito. Ano itatay para mapanood namin ni Aling Pepang? Swimming in the snow. Swimming in the snow. Pwede. At, Swimming in the snow. Nagalakwan siya, di ba? o kaya, Oo. Tag dito. Kaya mo yun? Para ka naliligo sa umaga, di ba? Yung lamig-lamig. Papakulo ka pa ng tubig eh, minsan. Ayan, may na siyang kakao. Kakao talk. Kakao talk ba yan? hindi, WhatsApp. WhatsApp? WhatsApp. Bago yan? Okay yan. Tagal na rin. Luma, anong WhatsApp? Pero libre na WhatsApp. Parang ganun din, kakao. Ay, Libre? share ng mga videos and pictures. Parang... At yan po ang balitang panghimagas. Kundi si XL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Arnen. Dapat ito binibigay ko Misteryo. May English translation pa pala. Natawa nga ako, may English Meron? translation. Oh. Para handa, if ever, diba? Para pala kay Kwanto. Misteryoso. Bay, walang iya talaga tong taong to. Merong May kodigo. Kodigo pala, akala ko naman on the spot, meron talaga. May Buti na lang. subtitle. May subtitle. Para maintindihan. Tingnan mo, two bored friends in the US decided to take advantage of the heavy snowfall outside their door Isinulat by talaga going niya. for a swim. Yan. Kasi biro mo yun. dudugong ilong pag live. Pagbiglaan, oo. Mahirap to. Natakot. Ikaw talaga misteryoso. Talagang misteryoso nga talaga.
Thanks, Yun. baby. Salamat, baby. Okay. Pare, thank you. Thank you, at welcome back. Monday na naman. Alright, thank you, Jim's Coffee. 5-in-1, 7-in-1, 3+1 yung brown coffee. Meron na sila niyan. Available sa lahat ng leading grocery and supermarkets nationwide. Jim's 5-in-1 Coffee. Alright, thank you. At stand by. The show of Rod Marcelino ay sa inyo na ho. Susunod na. At abangan ang Razzle Dazzle, mamaya stress ni Ellie Saludar. That's right. Pagkatapos yan ay rekorida. Ito ang batas muna pala. Ito ang batas. Ito ang batas ng Razzle Dazzle. Promote na natin yung Razzle Dazzle. That's right. Gandang pakinggan yan, mga kasama. Para silang nagdahil si Kuya Germs, si Ellie, si Joy, si... Ayos. Showbiz eh. Siyempre. Light na light, pero matindi ang tama. Dire-diretso hong naglalagablab na balitang tatak RMN. Yun napakinggan sa DCXL 558. Ngayon tanghali ho ng Friday, Feb 28, 2014. Sama nyo sa serbisyo publiko of the province of Occidental Mindoro. Buhay ako si Buddy Obera. From the city of Samuel is his primo hermano Weng de la Peña. Ay po lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!